I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello Universe. Nako guys mayroon lang po akong i-updates na upload video sa inyong lahat. Ito ay siyempre batikang to guys, mambabatas ang dating Senate President na si Juan Ponce Enrile. Kung sa experience lang mga kababayan, siguro walang tatalo dito, no? Ang icon, no, ng Pilipinas pagdating sa batas, expert na expert. Alam nyo, marami po akong natutunan at nalaman ang kanyang mga sinasabi. Ako'y naniniwala ng 101%. Ito guys, tungkol ito sa martial law at 1987 Constitution, no? Pero ang interesado ako dito tungkol dito sa gustong pang-aagaw ng kapangyarihan ni Benigno Aquino, mga kababayan, no, para guluhin yung pamahalang Marcos Senior Administration that time. Para kumpleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo ito, napakaganda. Marami kayong matutunan at malaman. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Eto na. Sana pong pinakamagandang karanasan doon. Palagi ko po wala pong makakatapat dyan sa karanasan na yan. Tatay, doon po sa mga nabanggit po ninyo, ano po ba sa piligay po ninyo yung pinakamagandang konstitusyon na sumailalim po tayo? Alam po ninyo, bawat yung mga nabanggit ko na saligang batas, may katangian yun. Pero sa akin, ang pinaka magandang naging saligang batas ng Pilipinas ay yung 1935 Constitution. Maigsi, brief, simple, easy to understand. Pangalawa, yung 1973 Constitution, may katangian po yun dahil sa tinatawag na continuity of policies. Doon sa 1935 Constitution, ang termino ng mga opisyales noon na hinahalal, ang presidente una ay 2 terms lang ang presidente natin noon. At ang term niya ay 4 years. Ngayon, later on, yung 4 years, ginawa nilang 6 years. At dahil may rason yun kung bakit hindi ko nababanggitin ngayon, saka na lang. At yung 1973 Constitution, dahil sa karanasan natin magmula nung Commonwealth Government na umiral yung 1935 Constitution hanggang nangyari yung deklarasyon ng martial law. Tuwing may presidente na bagong halal, nababago yung mga inumpisahan na programa, policies ng nakaraang presidente. Hindi nagpapatuloy. Kaya nawawaldas ang pera ng bansa. Nababaliwala yung mga proyekto na inumpisahan. Panibago na naman. Kaya wasted ang resources natin. Kaya mahina, mabagal, at kung minsan nawawala yung mga ginagawa ng mga dating humawak ng kapangyarihan at nasasayang ang panahon, nasasayang ang mga pera na ginugol. Kaya dahil doon, naisipan ng ating mga leaders, mga darubhasa ng mga leaders na baguhin at ginawang parliamentary system. Para sa ganoon,
meron tayong presidente bilang simbolo ng ating estado, kagaya ni Queen Elizabeth. Meron siyang limited powers dahil pinaghiwalay yung head of state na yun ang presidente at yung head ng government at yun ang tinatawag na prime minister. Yung stability ng estado nasa presidente. Ang stability ng government nasa kamay ng prime minister. Yung prime minister, may termino, pero may re-election. At yung re-election hindi limited. It depends upon the confidence of the people on the capability, capacity, and wisdom of the Prime Minister in guiding, ruling, and managing the government. Yun ang nangyari. Kaya nagkaroon tayo ng parliamentary system. Kaya lang, dahil sa political situation and security situation ng bansa sa mga panahon na yun, dahil alam naman natin hanggang ngayon nandiyan pa yung problema. Si Joma Sison nagtayo ng Maoist Communist Party of the Philippines. Pare-pareho din lang naman yan ng methodology nila at tactical effort nila, maging Leninist or Maoist. Nagtayo ng army, the New People's Army, at ginera. Nagdeklara ng gera kontra sa ating gobyerno. Lumawak yun. Kailangan masugpo yun para hindi maging komunistang Pilipinas. Tuwagal yun. Ngayon, nung nagkaroon ng problema ang gobyerno ni Presidente Marcos at pumutok yung 1986 revolution, no tinatawag na mga iba na revolusyon. Nagkaroon tayo ng revolutionary government, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno hinawakan ni Cory, maging huwes, may Supreme Court, pero dinidiktahan niya. Executive, complete control of the government. Legislative, complete control by Cory at kanyang pangkat. Ngayon, pagkatapos niyan, after a while, I think more than a year, she organized a 60 men and women council to prepare a new constitution which became known now as the 1987 Constitution. At yung Constitution na yan, ginulo yung provision ng 1935 Constitution, ginulo yung provision ng 1973 Constitution, at linabo-labo yung provision ng 1987 Constitution na hanggang ngayon nagpapahirap sa ating bansa. Ngayon, kung tanungin niyo ako, ano bang gagawin natin? Marami po. Una, ang aking mungkahi, go back. That is my preference. I'm not binding anybody. Go back to the 1935 Constitution. Or at the very least, if we want to change it, immediately go to the 1973 Constitution. Second, I would suggest, as among
the matters that you have to look into is the number of senators that we must have. The 1935 Constitution established a number of 24. Binago yan ng 1987 Constitution. 24, pero one half of the members of the Senate must be elected every 6 years. Di ba? Every 6 years yata yun. Opo, every 6 years po, opo. Delikado yan. They did not understand why under the 1935 Constitution, the wise men of the Philippines, sila Recto, Anulan, Cuenco, Briones, Laurel, at Osias, Bukobo, kung sino-sino dyan na magagaling ang utak. Ginawa nilang 24, but every 2 years exposed to the mandate of the people, 8 of these 24 people, and 2016 will remain standing all the time, was embedded in the Constitution. They did not understand that. The purpose of changing 8 every 2 years was to be sure that 2/3 of all the senators must be in place at any given time without any interregnum, so that in case of danger, war, invasion, or rebellion like what happened to us, or any kind of emergency, epidemic, pandemic, there must always be 16 senators that can be relied upon to maintain the government of the Republic of the Philippines, not for their sake, but for the sake of the Filipino people, for their safety and security. That was the underpinning idea of maintaining 16 senators all the time. And if we are going to change the number of senators at the present time to be in tune with the expanded population of the country, at the time of the adoption of the 1935 Constitution, we were only 12 million people. Now we are more than 100 million people. And if we are going to increase the number of senators, I would suggest that we double the present number, 24 to 48. And of that 48, 16 will go out every 2 years to be elected by the people, so that new, fresh, and modernized mind will enter the system to contribute to the intellectual capability or academic capability of the remaining members. Yan po, in a nutshell, is my position. Tatay, ano ko lang po, no? Ulitin ko lang po para sa atin pong mga nanonood. Ang gusto nyo po, yung pumapayag po kayo na baguhin ang 1987 Constitution. Simple yun. Lalo na yung sinabi ninyo na martial law provision, ginulo nila yung martial law provision. Nung dineclare namin yung martial law, simple lang. The Supreme Court cannot interfere. Nobody can interfere. The power of the President was absolute. That was the doctrine of Barcelona versus Baker. Tingnan ninyo sa report ng mga desisyon ng Korte Suprema, nandyan yung
kaso na yan. Nangyari sa Cavite yan. Ineklara nila ang martial law. The Supreme Court of the United States, which was in place in the Philippines, could not do anything. It was a political decision. No one can interfere with the decision of the Governor General or the President in order to save the country from an event. Opo, ipapaalala ko lang po tatay sa ating mga kasama. Ang sinasabi po ng ating tatay, yung patungkol po kasi dito sa 1935 Constitution at sa 1973, malinaw po doon sa provision na yon at sa section na yon, ang pagdedeklara ng martial law ay kung meron pong rebellion, insurrection, o imminent danger. Napakaganda po nun. Ito pong 1987 Constitution, tinanggal po yung imminent danger. Ibig sabihin ni Cory, kung andyan na yung gera, binabaril na yung mga sundalo ninyo, natin, at mga pulis, sakalang ako magdeklara ng martial law. Hindi pwede yun eh. Ang sinasabi ng 1935 Constitution at 1973 Constitution, pag nakita mo na at natitsak mo sa sarili mong desisyon ng bansa mo ay namimiligro, nasasalakayin, o wawasakin ng insurekto o ng rebellion, gumalaw ka na. Gamitin mo ang kamay na bakal para sa ganon masugpo yung problema na yan at walang tao na masasantala o mamamatay dahil abad ka o takot ka na magdesisyon. Ang napakalinaw po nung sinabi ng ating tatay na mahirap umaksyon kapag huli na. Wala na. Aanuhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Tama. Kasi po, dito po sa 1987 Constitution, pati po yung pagsuspinde ng writ of habeas corpus ay na po nagkaroon po siya ng provision na hindi siya pwedeng tumagal. Yan mga yan, panay instrumento ng gobyerno yan sa kapayapaan, seguridad at katahimikan ng bansa. Tiwala yan at graduated application yan. Una, bago namin dineklara ang martial law dahil doon sa Plaza Miranda bombing na binomba ni Sison at kasama daw kakumplot si Ninoy. Binomba nila yung kabaro nila, yung mga liberal. May political color yun. Dahil doon, ako, naging biktima. Ako pinagbintangan na bumomba ng Plaza Miranda. Kaya nung nagkandidato ako na senador noong 1971 for the first time, alam ko na matatalo ako sapagkat lahat ng lugar na pinuntahan ko sa Pilipinas, ang narinig ko yung ungol ng mga tao, parang umiiyak. Sa Palawan lang nasa entablado ako. May bata, nagdala ng tupa. Malinggit na aso. Dahil ako daw tuta ni Marcos. Kaya natalo ako. Pero hindi nila alam na noon ay may plano na ideklara ni Presidente Marcos ang martial law. Kaya nung matalo ako,
walang kumakausap sa akin, basura ako eh. Pero nung dineklara ang martial law, naglumuhod sa akin yung mga hindi nagkonfirma ng aking appointment sa Secretary of National Defense. Pero wala akong sinalakit, wala akong sinaktan, wala akong binengga doon sa mga gumawa ng hindi maganda sa akin. Okay lang, trabaho lang yun. Yung pong pagdeklara ng martial law ni Presidente Ferdinand Marcos Sr., yun po ay, ang sabi po ng kasaysayan, yun daw po ay dinala sa paglaganap ng komunismo sa buong Asya. Opo, pwede pong pakilahad nyo po sa amin yung tatay kung paano kumalat ang communism sa Asya. Guys, panoorin nyo ito, maganda. Una, nung nanalo ang Bolshevik Party sa Russia, dalawang pagkat yun eh. Bolshevik and Menshevik. Yung Bolshevik, ang leader noon si Vladimir Ulyanov Lenin. Si Lenin. Kaya kung gusto niyong mag-aral dyan, basahin niyo yung libro ni Edmund Wilson, To the Finland Station, nandun lahat yun. Nung nanalo na si Lenin, ang unang ginawa niya, maliban sa pagbuo ng gobyerno ng Russia, gumawa siya ng isang pangkat na tinatawag Communist International. Yung Communist International, ang short term nun ay Comintern. Bumuo sila ng Communist Party sa bawat bansa sa buong mundo kasama sa Pilipinas. Ang unang partido ng komunista sa Pilipinas ay yung Partido Komunista ng Pilipinas, PKP. Ang head ng Communist Party na yan ay si Pedro Abad Santos. Ang kapatid niya, kaibigan ni Quezon, naging Chief Justice of the Supreme Court. Pinatay yung Pilipino na tanyag na yun, na Pilipino, nung panahon ng Hapon, binaril ng Hapon. Pero yung binuo niya na partido, hawak ni Pedro Abad Santos, yun ang naging ukbong mandirigma ng Pilipinas, hukbo-lahap, na kung saan ang Pangulo ng Army nila ay si Luis Tarok. Nadatnat ko pa yun nung dinala ko ni Presidente Marcos sa National Defense bago dumating yung NPA na yun. Kaya lahat yung mga miyembro ng NPA nang galing sa hukbo-lahap yun. Si Buscaino, alias Dante at iba pa. Kaya pagkatapos noon, matagal yon, panahon ni Quezon, Osmeña, Rojas, Magsaysay, linabanan ni Magsaysay sila under the famous Nenita unit na hawak ni Colonel Valeriano. Yun. At sinumpo niya yun. At least that is the record of Magsaysay. At hanggang humina, noong 1968, December, panahon na ni Presidente Marcos, lumalago na ulit yung
Communist Party, pero warat-warat ang Tatay, i-welcome ko lang po ang ating Senate President, Miguel Subiri. Mr. Senate President. My Mr. boss. President. Good to see you. Good to see you, sir. My majority floor My leader, boss. my President Senate pro President tempore. Pro Tem. Yes. Now, it's a good Good to see you. reunion. It's very good to see you. Congratulations. I just go to the CA, sir, when he came to say hello. Yeah. I'll see you later. Ngayon, nung lumago ulit yung pangkat ng mga komunista sa Pilipinas, itong si Joe Masison, estudyante at naging profesor ng UP, bumuo ng isang pangkat ng kabataan sa UP na tinatawag anong pangalan ng kanyang KMU? kabataan Kabataang Makabayan. Kabataang Makabayan. Kasama niya dyan sa UP si Nur Miswari. Uy. Ang sa mga record natin, kasama rin si Ninoy. Kaya, noong 1968, binuo ni Ninoy, Joma at Nur Miswari ang dalawang pangkat ng rebelde sa Pilipinas. Isa, yung bagong samahan ng komunista dito di CPP, NPA. Communist Party of the Philippines, kasama yung NPA na recruit nila si Dante, Commander Dante. Anong first name mo? Dante. Dante Buscaino po. Dante Buscaino. Dante Buscaino. At si Nur Miswari naman, na-recruit niya si Hasim Salamat at si Dimas Pundato, tatlo sila. At kasama si Ninoy doon sa pagbuo niyang dalawang pangkat na yan. Ang interest naman ni Ninoy ay luluhin ang gobyerno ni Presidente Marcos dito sa Luzon through the CPP, NPA, later on NDF, United Front. Pinamit nila yung methodology ni Lenin. At dun sa Mindanao, binuo niya yung Moro National Liberation Front. Noon, hindi pa masyadong tanyag yun. Ang mga tanyag na grupo na kontra sa gobyerno ni Presidente Marcos noong mga panahon na yun ay yung Black Shirts ni Udtog Matalam. Yung Black Shirts ni Udtog Matalam ang military arm ng Mindanao Independence Movement. At meron din silang kalaban, yun namang pangkat ni Ali Di Mapuro. Parehong Muslim yan eh. Ang tawag doon sa pangkat ni Ali Di Mapuro ay ay Barakuda. Ang kalaban naman niya, yung mga Kristiyano sa Lanao del Norte, headed by Governor Gibranza, na tatay ni Imelda, na asawa ni Abdullah Di Mapuro ngayon. At may istorya yun. At kasama ako doon sa istorya na yun. Love story po pala. Ngayon, nangyari yun. Kay Ninoy, ginawa niya yun dahil meron siyang plano na maging kandidato para presidente. Clear yun eh. Yun ang nangyari. At yun lumago yung CPP, NPA dito sa Luzon. Ginaya nila yung sistema
ni Mao Zedong sa China. Doon sa Capas Tarlac, around Hacienda Luisita. Ang headquarters nila, by the way, was Hacienda Luisita. Nag-tunnel sila doon. Maraming tunnel doon sa Capas Tarlac. Ginaya nila yung sistema ng mga Vietcong noon, doon sa Tarlac. Pero, nung panahon na yun, ang ginawa ko naman, kasama ko si Eddie Ramos, siya ang head ng Philippine Constabulary. Itinayo namin yung Barrio Self-Defense Unit, BSDU. Naging malaking gulo yun, malaking issue ng mga rebelde yun. Ayaw nila doon sapagkat tinayuan namin ng armado ng mga tao, mga kapgo, sa bawat barangay para mabuwag yung pangkat nila sa Central Luzon. At yun ang nangyari, na buwag yung nabasag yung movement nila sa Central Luzon. Lumipat sila sa Isabela at doon namin linabanan sila sa Isabela. Pagkatapos noon, nung madisperse sila sa Isabela, kumalat sila sa Sierra Madre hanggang sa Bicol, hanggang sa Samar, hanggang napunta sila sa Mindanao. Pinalayo namin sila, linibre namin ang Metro Manila para hindi nila makupkup at ma-blockade. Sapagkat blinablockade na nila magmula sa Los Baños hanggang dito sa Bukana ng Maynila. Ang traffic noon, kung gumalaw sila, ganun din sa norte. Kaya nung naulinis namin ito, lumipat sila sa malalayo sa sentro ng population natin. Kumalat sila sa Pilipinas. Doon na namin nalaman na hindi nila kaya nabuwagin ang Pilipinas. Pero nandyan yung real threat sa katahimikan, kalayaan ng mga Pilipino. Kaya si Presidente Marcos, nung matapos ang eleksyon noong 1969, Secretary of Justice ako noon, tinawagan ako isang hapon. Sabi niya sa akin, Secretary of Justice ako, Johnny, pag-aralan mo nga yung aking kapangyarihan bilang Commander-in-Chief ng ating sandatahan lakas. At kung ano ang kaya kong gagawin para masugpo itong problema natin. Pinag-aralan ko po yun. Utos ng presidente sa akin. Ang ginawa ko, nung nakuha ko yung order na yun, verbal yun verbal. Pumili ako ng dalawa na katiwala ako sa Department of Justice para pag-aralan yung utos ng presidente. Si Efren Plana, magna cum laude ng UP, at saka si Minerva Gonzaga Reyes. Dalawang abogado sa Department of Justice yun nung panahon ko. Magna cum laude rin si Minerva. Kaming tatlo ang nag-aral ng martial law. Renevision na namin lahat ng mga desisyon sa Amerika. Ang martial law ay function ng state government yan sa Amerika, hindi federal government. Hindi makakapag-martial law ang federal government ng Amerika. Only
the state government can declare martial law. Lahat ng desisyon ng martial law sa Amerika, rinibisa namin magmula no panahon ni Lincoln. Gumawa kami ng isang libro, isa lang. Walang nakakaalam, kahit na sa Department of Justice o ano pang departamento ng gobyerno, walang nakakaalam ng study na yun. Pinisinta namin kay Presidente Marcos. After that, nawala na si Efren Plana at saka si Minerva Gonzaga Reyes. Hindi ko na sila sinama. Ako na mismo ang gumawa ng mga dokumento to implement martial law if the President would declare it. Kaya, kabisado ko yun eh. 7 general orders, 7 letters of instruction, plus the proclamation. Ako lang, ang nag-iisa na ang gumawa ng mga dokumento na yun. Kaya walang pwede makipag-debate sa akin. Yun ang nangyari. Manong, By the time Manong, ng election of 1971, the President of the Philippines was ready to declare martial law. But he did not. Ayaw ni Presidente Marcos kumari, ayaw niyang gamitin ang batas militar sa Pilipinas. It took him, I finished drafting all these documents by the middle of 1970 when I was transferred already sa Department of Defense. It took that much time up to September 21, 1992. 1972, when he finally decided to declare martial law because nakita niya na yung conventional method of dealing peace and order in the country would not work to defeat the communist movement in the Philippines. At that time, nangyari na yung almost fall of Indonesia in the hands of the communists under Aidit. Nangyari yun eh. Pinantahan ko yung lugar kung saan pinatay ng mga Indonesian lahat ng mga komunista sa Indonesian army. Pinatay na lahat nila. Wala, hinarabas. Walang binuhay. Ang sabi sa akin nung aking counterpart nung buhay pa siya, nung binisita ko siya on this bridge, sabi niya, 500,000 people died. Lininya nila. Boom, boom, boom. They dropped in the river. Kaya noong 1972, nangyari na yung karagatan, MV Karagatan, nagpapasok sila ng napakaraming armas, mabibigat na armas. Nangyari na yung MV Andrea, lumubog yun sa South China Sea. Kaya alam namin na meron na silang linya, supply line from China. At nangyari na yung commune sa UP. Tayo sila ng commune. Kinapture nila ng UP. Nangyari na yung blockade from Los Baños, ang traffic, hindi makapasok ang pagkain, ang mga pasahero sa Maynila, nangyari na yon. At nagkaroon ng sakuna sa Pilipinas. Yung Lingayen Gulf, halos sumama
sa Manila Bay, sa baha, dahil nagkaroon ng napakalaking bagyo sa Pilipinas. Noong panahon na yun, that month, July yun eh, ang aking bisita dito ay si General Maraden Panggabean ng Indonesia. Siya ang aking counterpart. He was the Secretary of Defense of President Suharto. Nung kasama ko siya at binisita ko ang Central Luzon, pinuntahan namin yung Mount Pinatubo. Sabi sa akin, Secretary Enrile, you have a real problem in this country. You better do something about it. We will help you if necessary. Ano ba ang armas namin nun? Ang pwersa ng Pilipinas nung panahon na yun. 48,000 ang sundalo natin. Hindi pa integrated yung kapulisan. Ang ina-integrated lang sa armed forces nung panahon na yun ay ang Philippine Constabulary. Hawak ko ang Philippine Constabulary at Armed Forces of the Philippines as Secretary of Defense. Yun ang observation ng Secretary of Defense of of Indonesia. At hindi ko sinabi sa kanya na tapos na ang preparation namin. Nasanay na namin ang mga sundalo. 48,000 lang kami. Air Force, Army, Navy, Coast Guard, and Constabulary. Ang baril namin, mga carbine at Garand, World War II vintage. Ang baril ng mga kalaban namin, yung mga MNLF, Belgian FAL, modern guns. Ang baril ng mga komunista dito, Russian guns. Yung ano tawag doon, Kalashnikov. Yung Kalashnikov. Kawawa yung aming mga kasundaluhan. Anong ginawa namin? Gumawa kami yung mga truck para masalba ang buhay ng mga sundalo. Linagyan namin ng planks of steel, of iron, para hindi sila at least masagga yung bala. Ganon ang kasaysayan ng sitwasyon namin. Hindi akala ng tao, napakadali. Marami namatay mga sundalo. Sa Mindanao lang, nung sigwada, unang sigwada ng na lumaban ng mga Muslim, sila sa Karbasman at yung mga iba pa kung sino-sino. Tinaplap nila ang mga paa ng mga sundalo, pinalakat sa mainit na kalsada. Kayo na nandito sa Luzon, hindi niyo alam yan, hindi niyo naiintindihan ang nangyari sa bansa ninyo. Marami ang namatay na sundalo, pulis, konstabularyos sa Mindanao. At pinahirapan, linalaplap ang mga paa ng mga sundalo ninyo, mga pulis ninyo. At hinihiwa unti-unti. Ganun ang nangyari. Kaya nung nangyari yun, pinuntahan ko yung karagatan, landing sa Isabela. Nandun din si Ninoy, nauna po sa akin si Ninoy. Nandun, kasama ko si General Ramos.
Mabuti na lang na si Arsenio Santos, Lieutenant Arsenio Santos ng Army, young officer siya, with a platoon of army men. Na-control niya yung sitwasyon doon. Kalaban niya si Victor Corpus, graduate of Philippine Military Academy, na naging renegade, sumama sa New People's Army. Nakuha namin lahat yung baril nila, maliban sa siguro may 100 na baril na naitakas nila. Mga rockets, mga granada, mga bala, napakadami, mga explosives. Ayun, yun ang nangyari. Kaya, dinecide ni Presidente Marcos na ideklara ang martial law. Pero, nung mga araw na yun, may special session ang Kongreso. Dahil ang dinidiscuss namin noon sa Kongreso yung budget. Dahil ang budget time noon ay June, next June of the following year. Hindi kagaya ngayon na January 1st to December 30. Nung idadeklara na ni Presidente Sala yung martial law, Biyernes yun eh. Although, pinetsahan niya ng 21, araw ng Huwebes yun. Ayaw niya umaksyon. Ayaw ni Presidente Marcos. Dahil may sesyon yung Kongreso, nag-recess lang sila at babalik pa sila para tapusin yung budget. Noong mga bandang alas 5 ng Biyernes, tumawag sa akin si Presidente. Sabi niya, Johnny, you better abort the operation. Dahil nakakalat na yung sundalo eh. Dahil ang timetable namin nung gabi ng Biyernes na yun ang deklarasyon ng martial law. Ngayon, sabi ko sa kanya, Mr. President, sasabog ito ako. Marami na nagtatanong ng mga media dito sa akin kung ano ang kung totoo na may martial law. Eh sabi ko, wala. Pero hindi natin makokontrol na ito. Huminto siya. Ayaw niya talagang ideklara martial law. Huminto siya. Tapos sabi niya, magantay ka dyan. Padadala ko sa iyo si Roland Patugalan. Aid niya si Roland Patugalan. Pinadala sa akin ni Presidente yung mga envelope na kung saan nandun yung mga ginawa ko na mga dokumento to implement martial law. Tinapos ko na yon noong 1970. Nung natalo ako, at yung mga dokumento na yon nasa bahay ko. Hindi sa Malacanang. Nasa isang steel safe. Nakalagay sa steel safe. Yung mga dokumento na yon. Pero nung natalo ako, sa pagkasenador noong 1971, dinala ko yun, mga dokumento na yun, kay Presidente, kasama doon ang appointment ko as Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces. Dahil nung mag-declare siya ng
martial, walang vice president. Mawawala yung vice president. So he appointed me as deputy commander-in-chief of the armed forces. Ibinalik ko sa kanya lahat yun. Dokumento na yun nung natalo ako. Nung na-reappoint ako noong 1972, January 1972, Secretary of Defense, hindi na bumalik sa akin yun. Those documents remained with him. And it was that afternoon, Friday, September 22, 1972, that they were returned to me minus my appointment as Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces. Although in the document that were prepared, upon the instruction of the President, I was his duly appointed representative to implement martial law. Ako. Kaya ang instruction sa akin that Friday night, you will handle the operation the whole night. You supervise it. You make the decisions. And that is what happened. Kaya nung nagkaroon ng request si Ramos na kanyunin yung palasyo ng Iglesia ni Cristo dahil yung mga security na nandun at mga tao ko rin dahil humingi ng security sa akin si KRD ay nakipagbarilan ay isa sa mga tauhan ko namatay. Member ng aking security sa Department of Defense. Tinawagan ko si KRD para payagan lang na isara namin yung yung registration ng iglesia na arrest yung gulo doon sa banda ng Iglesia ni Cristo. Yun lang ang parang lamang nung operation ng imposition of martial law na nangyari. Tumama lahat yung ginawa namin na plano. Yun, Mr. Chairman, ang kabuuan. Napakaganda po nung pagkakalahad, tatay. Masasabi po natin na talagang yung pagdeklara nung martial law noon ay nakapagpigil po sa paglaganap ng komunista. Natasok sila, magmula doon talo. Parang bagyo na lumipas. Parang bagyo na lumipas yung movement ng mga kwan na yan. Nahuli na lahat namin sila. Joma, Cesar, mga sa commander nila, pati yung brad ko, si Paing Bailosis, lahat ng mga naging commander nila, huli lahat, pati si Juliet de Lima, pati yung mga Luna Brothers, pati yung Commander Felman na bodyguard ni Ninoy, lahat nakakulong. Nakulong sila. Pinakawalaan lahat ni Korea nung siyang naging presidente. Bakit po kaya, tatay, sa panahon ngayon, hindi po nakikita yan nung mga, lalo na po, yung mga nasa prestihosong mga paaralan. Hindi po nila makita yung wisdom nung pagkakatatag noong martial law noon na nagsagip sa ating kalayaan ayon po sa inyong paglalahad. Dahil hindi kami madadal-dal. Mr. Senator, quiet lang kami noon. Akala nila mandando na sila na ang hari. Pinabayaan lang namin. Pero sa inyo, Kaya nung isang gabi, nag-operate kami, hinuli namin lahat sila, sinarhan namin ang buong Pilipinas. Kinontrol ko ang komunikasyon, pati yung cable, ocean cable natin to reach out to the other world.
Lahat ng television station sinequester ko. Kanya-kanyang kanya-kanyang trabaho, assignment. Lahat ng PLDT outlet, lahat ng television, lahat ng radio all over the country. ABS-CBN, GMA, yung kay Bob Stewart, yung DCRH, lahat. Wala. Pati mga Radio Veritas, radio ng mga religious groups, lahat yan. We totally immobilized the entire country. Curfew at lahat ng baril na nakalisensyado, pinasurrender namin pag may hawak kang baril at walang lisensya, kukunin yung baril mo. Kaya yun ang nangyari. Po. Tay, kung halimbawa po, hindi po dililikara yung martial law nun, sa palagay niyo po ba masusukob ang matatalo ang komunista? Siguro sa ngayon, hindi tayo na ba pwedeng mag-uusap ng ganito, kagaya tayo ng North Korea. Ang ating hari ay Kim Jong-un. Sasabi po natin sa mga kabataan na utang nila ang kalayaan nila ngayon sa martial law. Hindi utang, responsibilidad ng Estado na pangalagaan ang kalayaan ng bawat isa't isa sa atin. Yung pong martial law ang nangalaga ng kanilang kalayaan na tinatamasa po ngayon. Yun ang paningin ko. Opo. Kaya lang, na-revive dahil kay Cory. Okay. Nakikita ko po si Senator Coco Pimentel. Senator, meron po kayong gustong sabihin? Yes, tanungin ko lang po si former Senate President Juan Ponce Enrile. Nung time po na yon, meron tayong constitutional limit po no sa term ni President Marcos, and kung hindi ako nagkakamali, by constitutional mandate, tapos na dapat ang kanyang termino as president by 1973. Tama po ba yun, sir? I will quote to you Gaddafi when I met him. Nung kinausap ko siya na hindi namin mapapairal yung gusto niya na magkaroon ng autonomous region of Muslim Mindanao covering 13 provinces and all the cities and towns in it. Ang sabi nung sinabi ko, we cannot implement the Tripoli Agreement as negotiated. Wala ako doon sa negotiation dahil hindi nila pinaalam sa akin. Ang sinagot ni Gaddafi sa akin, Mr. Minister, in war, Constitution does not matter. Yung panahon na yun, may gera. Gera ang nangyari dito. Sinong gumera sa estado ng Pilipinas? The CPP, NPA, NDF. They declared war against the government of the Republic of the Philippines. And in fact, I've been advocating, although my colleagues in the government has not tried it yet, to charge every government official, whether appointive or elective, who gives aid and comfort to those who are fighting the government of the Republic of the Philippines with treason. You read the provision of the Constitution of the Penal Code about treason. It speaks of war. And you read... It's a matter of perspective, no? Kasi sa akin palagay noon, no? To save the Republic of the Philippines, there would also be other capable people. If you have followed the election, then the next president who will take the oath to protect and
protect and respect the Constitution and serve the Republic of the Philippines, will do everything to also save the Republic. Ang nangyari kasi, ang basa ko ron ang feeling ni President Marcos siguro, only he could save the country, and that cannot be true. There would have been others who would have saved the Republic of the Philippines, and then we would have followed the Constitution. We would have also respected the will of the people kung who is that new leader that they wanted to elect in the scheduled election. Mr. Senator, with due respect to you, Quezon fought the communists. Osmeña, Laurel, during the Japanese occupation, fought the communists, headed by Taruk and the Lavas. Osmeña fought after the war, fought the communists. Rojas fought the communists. They are brilliant, able, maybe even better than we are, leaders of the country. Quirino fought them. Magsaysay, the man of the masses, fought them. And so did Carlos P. Garcia, Macapagal, then Marcos. Until today, they are fighting you. Tell me what other methods you can find. So many of you were, of the leaders pretending to be leaders of this country during that time were in cahoots, supporters, open supporters of this menace in this country. Wow, grabe. Sarap makinig. Yes, thank you for that, Mr. President, Mr. Senate President. But to the credit of the other presidents mentioned, they observe constitutional limits. They followed it when it was time for them to go. They trusted the system that the leaders who will be elected after them would also do everything necessary to protect the Republic. At any rate, nangyari na po yung nangyari. We just have to look at the past, learn some lessons from it, and be guided in our future actions and decisions. Iba po ang perspective ni Senator Enrile, iba rin po ang perspective namin na wala po dun sa gobyerno na yon. And then, I am sure that there were some political talents at that time who were not in cahoots, definitely. Meron pa rin tayong mahahanap po na presidente noon who would take the oath to preserve the Republic of the Philippines. Generation, not your generation, went through wars. We fought the Japanese. I myself fought the Japanese. Wow, galing naman. I was in Ano ba yung tao nito? imprisoned, tortured, almost killed. My head was almost severed by a samurai sword. How many of you here fought a foreign enemy? They tried to stop the communist movement in the Philippines. In spite of all their war experiences, battle-tested experiences, none of them were able to stop them.
None stopped them in Nicaragua. None stopped them in China. None stopped them in Cuba. None stopped them in Vietnam. None stopped, well, Suharto stopped them in Indonesia. The Philippines was a brittle country. They could have swallowed it if we did not do something about it. If none of you appreciate it, well and good, but that is my position. Yes, Mr. Chairman, this will be an unending debate because it's a matter of perspective. But siguro last word, way back in 1970 to 1973, I am sure that there were political figures then who also fought the Japanese or who also fought in World War II. Those who were ripe for leadership, no, to lead our country. And these were the people deprived of the opportunity to present themselves to lead the country because of the declaration of martial law, the scrapping of the scheduled constitutional elections, etc. Well, that's my perspective also, Mr. Chairman. Mr. Senator, there were parts of the opposition who fought with us in the war. Manlapos, Adevoso, Banahan, to name a few, and several others. But none of them were able to stop the movement, the Marxist movement. Maybe you can if you become a president. Barado si Maraming salamat po. May karagdagan po kayo, Senator Pimentel? mas barado si Coco Pimentel. Well, ano kasi ito what might have been is an abstraction. Those people mentioned are never given the chance to lead the Republic of the Philippines. Kaya hindi natin masasabi. So, yung sa atin naman, Mr. Chairman, that remains to be seen sa future pa po yan. Maraming salamat po ating pong minority leader. Sa atin pong tanong kay Tatay mula po sa kanyang paglalahad. Ito pong ibabalik ko lang po doon sa iminungkahi ni Attorney Estelito Mendoza. Sa palagay niyo po ba, Tatay, ito pong gusto niya na amendahan ang saligang batas at ibalik muli yung 1935 at 1973 Constitution na sinasabi po ang pagdideklara ng martial law kailangan ay dapat gawin kung meron ng insurrection, invasion, rebellion, imminent danger ay dapat pong ibalik. Kasi inalis po ito nung 1987 Constitution, inalis po yung imminent danger. Sapagkat ang gera, ang insurrection, ang rebellion ay plano pa lang yan. Saka mo mararamdaman pag nabuo na yung plano, political plan, cultural plan, infiltration plan, military plan, all the plans. I hope you read Chalmers Johnson. It's all there. You do not have to make a research. I challenge you to read him. Chalmers Johnson, Revolutionary Change. That's the title of the book. Wow. If you are interested to know what you ought to know as leaders, Maraming salamat po, Tatay. Malinaw po. kailangan ibalik yung tinanggal na provision ng Constitution during the 1935 version. Kaya nga Yun po, malinaw po. Sumasang-ayon po si Tatay Juan Ponce Enrile sa sinabi po ng ating bisita na si Attorney Estelito Mendoza na ibalik po natin yan at ilagay po natin yung imminent danger.
na inalis po ng 1987 Constitution upang magkaroon po uli ng ngipin. Kaya nga siya. Yan Ba't kasi tinanggal ni Cory? na tinanggal yun. Intentional yan. Oh. Talagang sinadya yan para humina ang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Oh my goodness. Whether Marcos or not, or it was there or not. Basta nahawakan nila yung saligang batas na yan, gusto nila pahinain. Sapagkat ang kanilang goal is to take over the power of the Republic. Nothing more, nothing less. Grabe. Maraming salamat po, Tay. Meron lang po akong tanong na itinanong ko din po kay Attorney Estelito Mendoza. Sapagkat sa Constitution po ng 1987, meron pong mga modality kung paano po natin na-amendahan o rirebisahin ang konstitusyon. Ang nakalagay po doon, ito po ba ay Constitutional Assembly o CONCON? Kung yun naman po ang gagawin, yun po ba dapat ay jointly voted o separately? Dapat sundin natin yung sistema natin under the 1935 Constitution. Yan ang isa sa mga cancer na ilinagay sa 1987 Constitution. Hindi mo malaman kung sinasabi jointly voting. Dalawang kamara yan dalawang journal, dalawang head, speaker, president, dalawang session, kamara. Hindi maliwanag kung voting separately. Kung minsan, itong issue na ito, voting separately. Dito, Congress will vote by majority. Kalukuhan yun sa chapsoy ang ginawa nila ng Constitution. Ibalik natin yung joy. We must respect the dichotomy of Congress, two houses, two groups, two political power. They must decide separately on any national issue of great import. It cannot be joint session pero joint voting, maging minority yung Senado. That is a part of the checks and balance written in the Constitution, if you do not know it yet. Parang sinasabi niyo po, Tatay, na separately muna. Para lang po umusad. Opo. Everything must be separate. Opo. Separate decision of the Supreme Court, separate decision of the executive, separate decision of Congress, but coordinated. They must be separate, independent, but coordinate bodies. In the case of the House and the Senate, they must always be separate. Separate voting, separate journal, separate record, separate leadership. Kanina po, Tay, sinabi niyo po na nung nag-uusap po tayo, sabi niyo ang gusto niyo mas mainam kung papalitan ang buong konstitusyon o babalik tayo sa 1935 o 73. My Opo. personal view, take it out. Take the 1987 Constitution out. Buong konstitusyon po. Oh, yeah, the whole Constitution. Maraming inconsistencies yan. Opo, ano po ang sa palagay niyo po mas maganda? Constitutional Assembly po o CONCON? Gumawa po tayo ng... Pareho yun, kailangan. Parehas, opo. Hindi, kung hindi masyadong maselan yung babaguhin, you're talking of ways of amending. Opo. You must elect the delegates to revise the Constitution, that is Constituent Assembly. Kung Kongreso ang gagawa, dalawang kamara ang
bubuo ng magre-revisa ng Constitution, they must join together in a session, but they must maintain their separateness and vote separately and record their votes separately in their journals. Maraming salamat po tayo. Nakikita ko po uli ang ating minority leader, Senator Coco. Mr. Chairman, by this time, di ba, sa mga hearings natin, na-point out na rin yung mga so-called nakaligtaan, hindi ba? Siguro may record na tayo ron, yung mga mali sa 1987 Constitution na inamin ng one of the framers na nalimutan balikan o nakaligtaan. So, marami talagang mga mistakes dyan. But according to Senate President Enrile, he wants the scrapping of the entire 1987. So, hagip na dun yung mga nakaligtaan. But he has given us his interpretation kasi isa yata sa nakaligtaan yung hindi klaro yung the voting eh. So, the interpretation now of our resource person is voting separately ang House at saka ang Congress. And I agree. I agree with this interpretation, Mr. Chairman. Alam mo, mawalang galang, Mr. Chairman. Yung panukalang saligang batas na ginawa nung council ba yun? Ni Digong, ni President Duterte. CONCOM din po. Gumawa po sila ng CONCOM, opo. Pinag-aralan ko yun. Yung ginawa ni Renato Pulo. I challenge any one of them to study it, yung revise ko, yung pinag-aralan ko. Kung masagot nila yung mga sinabi ko ron. Imagine increasing the number of justices of the Supreme Court from 15 to 45 and creating 4, not 1, 4 Supreme Court for the country. Yun lang. My God. Ang economic burden on the people was too much. Hindi kaya ng ekonomiya natin ang pera na gugugulin. Pag sinunod mo yung proposal ng Renato Pulo Commission. Di ba kalukuhan yun? Tatay, bali, Trust the ano po sa expert. palagay ninyo dapat ang ating parliament, bumalik po tayo sa 1973 po kasi parliamentary po tayo. Sa palagay niyo po ba mas maganda po na bumalik tayo doon na magkasama na po ang unicameral na tayo? Ano po ba sa palagay po niyo? Pwede tayong maintain the presidential pero baguhin natin. Give a longer period for a president to be a president. Maybe 4 re-elections. At saka yung yung sinabi ko na kailangan 2/3 of the Senate must always remain in place. At saka pagsamahin mo yung eleksyon ng barangay captain at saka ibang to lessen the number of elections so that we can economize money to serve the interest of the people in developing what they needed in their country. Ito, walang katapusan. Party list, nakalagay. Not more than 20% of the number of Congress. Ano ngayon ang party list? Ilan na? Ilang porsyento na? Pati sa bungero, pati janitor, May party list. pati meron ng party list. Nakakahiya. Bali, tatay, okay po kayo na bumalik po tayo doon sa parliamentary? Siguro, next Opo. time, pag-uusapan natin, matagal na usapan yan. Opo. Meron pa po akong isa pa pong sinabi po kasi. Pwede ako pumunta sa
CR muna. Opo, suspend po na po natin. 1 minute, suspend po natin. Ang ating pag-uusap, marami po kaming natututunan. Para pong isang libro na binuksan eh. Tanungin ninyo ang gusto ninyo. Opo, last na po ito, tatay. Yung tanong ko lang po, patungkol po dun sa isang sinabi ni Attorney Estelito Mendoza na ito po ay naging kontrobersyal. Dahil napakadami pong tumatawag sa amin. Ito po yung patungkol sa pag-appoint ng mga justices and judges na ang gusto po niya ay mabalik sa 1935 Constitution na dumadaan po sa Commission on Appointments. Kasi ngayon po ay ina-appoint lang ng presidente tapos JBC, ganun na po, appointed na. Ang gusto po niya, ayaw niya nun. Ang gusto niya, hindi. Mas maganda yung 1935, dumadaan sa Commission on Appointments. Ano po ang opinion po niyo rito po? Alam mo, Mr. Chairman, nung ginawa yung 1935 Constitution, lahat ang struktura nun, the three departments of the government, executive, legislative, and judicial, must be of equal level. None is autonomous from the other. As ang mantra namin nung nag-aaral kami ng abogasiya, the members of the executive, of the legislative, and of the judiciary are separate and independent from one another but coordinate. Ngayon, there is an unexpressed doctrine that the three branches of government must be separated. One cannot interfere with the other, with the prerogatives of the other. But there must be a system of equilibrium among them. They balance each other. None is stronger than the other. The Supreme Court interprets the law. The legislature makes the law. The president executes the law. Well, except when there are divergences and the Constitution is clear, they must coordinate all the time. At that time, in the beginning, all appointive positions in the government by the president must be subject to the confirmation of the Commission on Appointments. Kaya ako nung I was appointed for the first time as a member of the cabinet of the executive, I was confirmed as Undersecretary of Finance. Then, because the president wanted me to handle so many things, I was made concurrent. Of Insurance Commission, walang confirmation. Concurrent Commissioner of Customs, walang confirmation. Dahil concurrent lang hindi permanent. I was appointed chairman of the Philippine National Bank dahil maraming problema yung National Bank noon. Concurrent. Maraming concurrent position na hinawakan ko. Ngayon, nung ilinagay na nila ni Presidente Marcos ako sa full cabinet position as Secretary of Justice, I was never confirmed dahil maraming galit sa akin sa Senado. Pero ang ginawa ni Presidente Marcos, he appointed me ad interim. Ad interim, pag recess ng Congress,
You are reappointed by the appointing power. Wala sila magagawa. Ganon din nung naging Secretary of Defense ako. Dahil ginagalang ko yung mga elected people, pero kung sobra naman ang ginagawa nila, hindi ko sinusunod yung gusto nila. Kaya marami akong nakagalit. That system, hindi ko sinasabi na walang corruption doon. Meron din mga corruption doon. Pero hindi kagaya ngayon. I'm sorry to say, sa mga yung pangapanahon natin, laganap ang corruption. Lahat ng lump sum money na ibinabudget ng Kongreso is subject to corruption. Ngayon lang yung, yung tupad na hawak ng Department of Labor. Tingnan ninyo kung anong epekto nun sa rural areas. Kung makikita ninyo na may progreso. Sapagkat cash yun na binibigay para matulungan yung nasa liblib. Nagtatanim ng kawayan, nagtatanim ng kahoy, nagtatanim ng ano-ano. Pag tinanong mo, nasaan ang tinanim mo, nasaan ang kawayan na tinanim mo, wala. Ibinubulsa ng karamihan. Hindi naman lahat. Pero karamihan, ibinubulsa yung cash. At ginagamit yun sa eleksyon para bilhin ang boto ng taong bayan na pulubi. Yan. Ngayon, kung ibabalik natin yung sistema na lahat ng presidential appointees ay subject to confirmation, the Congress can now exercise its power to exact accountability for the monies that they appropriate for every department, agency, or office in the entire national government. Ganyan po. Pati mga prosecutors noon, matitino, bihira yung nanghihingi at nangongotong. Ngayon, hindi naman lahat, pero matagal bago aksyonan yung mga krimen na dapat kaagad-agad isalang sa husgado. Kaya marami dyan nakabinbin, natatagalan na nakakulong, pero walang trial. Sapagkat halos wala ng kontrol ang gobyerno eh. Ang Kongreso, magbabudget na lang, pinababayaan na, hindi na pinakikialaman kung ano ang resulta ng binudget nila. Dapat ibalik yung, pag na-promote ka from a bureau chief to become undersecretary, confirm ka na naman, susuriin ngayon yung record mo. Ganyan po. Ngayon, noong panahon ko, ang husgado, ang court system below the Supreme Court was under the Department of Justice. At lahat noon, including the justices of the Supreme Court, are subject to confirmation by the Commission on Appointment. Palagay ko, having been a participant of the government under the 1935, 73, and 80, and all the constitution of the Philippines, from Quezon to now, I'd rather that we go back to the system under the 1935 Constitution. Maraming salamat po tayo. Napakaliwanag po ng inyong pagpapaliwanag. Nakikita ko po uli ang ating minority leader, Senator Coco.
Pimentel? Mr. Chairman, magpapasalamat lang ako sa ating resource person, former Senate President Juan Ponce Enrile, sa lahat po ng ibinahagi niya sa ating ngayong umaga hanggang magtatanghali na yata. So salamat po sa oras po ninyo and sa insights na based on experience po. So salamat po. Salamat po. Thank you, Coco. Opo, totoo lang po tayo. Ito po ang the best 2 hours ng aking pagiging chairman po dito sa committee na to. The best 2 hours po ito sapagkat yung inyo pong sinasabi, kapag sinasabi nyo pong in the beginning, kinikilabutan po ako eh. Talagang ramdam na ramdam ko, totoo in the beginning. Talagang na-experience nyo po, naranasan nyo po, pati po yung sinabi nyo kanina na sino ba ang magsasabi na nakaranas ng nakipaglaban sa dayuhan. Nako, may sasabihin po. Mr. Chairman, Mr. Senator, yung 1935 Constitution, sino gumawa nun? Ang presidente ng konbensyon na gumawa niyan ay si Claro M. Recto. At kung titingnan ninyo yung mga delegado na gumawa noong 1935 Constitution, piling-pili sa lipunan ng Pilipinas. Hindi ko naman minamaliit ang mga politiko natin ngayon. Magagaling, maraming magagaling. Yung 19 taong bayan ang nag-aproba niyan, 1935 Constitution, at inaprubahan din ng gobyerno ng Amerika. Yung 1973 Constitution, sinong gumawa niyan? Ang chairman ng konbensyon na gumawa niyan ay Diosdado Macapagal. Naging presidente ng Pilipinas, bar top notcher at matalino na presidente. Yung gumawa noong yung March 26, 1986, Revolutionary Constitution, sinong gumawa nun? Yung Freedom Constitution po, kung tawagin nila. Constitution, isang tao lamang, si Neftali Gonzales. Neftali Gonzales, magaling din na politiko yun at abogado, kaibigan ko. Sila lang dalawa ni Cory at saka yung mga advisor ni Neftali, ni kami. Hindi kami kinonsultahan para maibigay namin ang aming posisyon. Wala, sila lang. Yung 1987 Constitution, sinong gumawa niyan? Magagaling, may mga magagaling din, may bulok din. May ideolohiya din. Maraming ideologues. Maraming magagaling doon. Pero pinili yung mga gumawa nun. Hindi dumating hindi halal ng taong bayan. Prinisenta sa bayan, yun, in a plebiscite. Pero alam mo naman, kung bagong presidente, tanyag yun, parang Diyos yun, parang santa yun. Kung ano lang sabihin niya, amen ang taong bayan. Yun ang nangyari. Pero nasaksakan ng mga ideologues na sumama dun sa 60 men council yata yun na ginawa ni at matatalino yung nilagay doon ni Cory ng kung ano-anong provision to weaken the government of the Republic of the Philippines that should protect the people and enhance and advance the goal of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the NDF.
Yun lang po. Maraming salamat po, Tay. Yun na lang po, doon na po ang aming natatapos po ang aming mga katanungan sa inyo bilang baka meron pong panghuli pang salita ang atin pong bisita. Sana po, kung kailangan po ninyo ang tulong ko para sa bayan, para por la patria, nandyan po si Enrile, alipin ng bayan. Maraming salamat po, Tay. Siya pong malaking karangalan po sa amin ito at nakapagbigay po kayo ng paliwanag at pati po kami ngayon ay sumasang-ayon po sa inyo patungkol po doon sa 1935 Constitution. Maraming salamat po. Thank you. So, yun guys, ano? Dapat pala palitan ng 1987 Constitution. Marami palang kapalpakan yan. Ito po ang napansin ko. Bakit yung 1987 Constitution madaling pinalitan ni Cory? Ba't ngayon gustong palitan? Parang pahirapan pa. Ano bang nangyari? Mautak din si Cory Mama, no? Galing, oh. So, ayun guys, so narinig nyo yung buong story na inilalahad ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Tingnan mo nga naman. Alam nyo, sa totoo lang, now ko lang knows na talaga na si Benigno Aquino na siya talaga ang head na para agawin yung kapangyarihan ni dating Pangulong Marcos Sr. Kung nag-successful siya, malamang guys, nagiging komunista ang bansang ito. Sa totoo lang, kawawa talaga ang Pilipinas. Oh, siya pala ang sila pala ang nagbuo ng CPP-NDF at saka itong Moro. Liberation Front ba? Correct me if I'm wrong. Yung sinabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Matindi pala ito guys, ha? Grabe pala. Kaya pala, dito ko na rin po napag-alaman ng husto na itong martial law na ito, si dating Senate President Juan Ponce Enrile pala, ang dito, ang talagang pinag-aralan niya mabuti. Dahil yan ang sinabi sa kanya ng dating Pangulong Marcos Sr. Wow. Oh. Actually guys, ang martial law, alam naman po ninyo yan eh. Hindi lang naman si dating Pangulong Marcos Sr. ang nag-desisyon yan, kundi ang buong Kongreso din naman at saka ang Senate, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Pero antindi rin pala, no, nangyari that time. Matalino talaga ang dating Pangulong Marcos Sr. kung nagpabaya siya. Wala na. Komunista na ang bansa na ito. Matindi. Kaya pala itong UP Diliman, marami palang mga bata dyan na recruit dahil yan pala ang ginawa ni dating head ng NPA. Ito si Juma Sison. My goodness. Hanggang ngayon, sana totally mawala na yung komunista na yan guys. Sarot lang sa lipunan. Diba ang sarap makinig? Shout out sa inyo guys. Medyo mahaba ito pero enjoy ako sa pakikinig eh. At marami po akong nalalaman ng buong katotohanan. Diba? Akala ko yung mga balita, yung mga nababasa ko sa mga history tungkol dito sa CPP-NPA, NDF, gawa-gawa lang. Totoo palang istorya niyan. Na si Benigno Aquino pala talaga ang nag-create niyan. My goodness. Talaga naman, oo. Dilaw pa more. Grabe. Ang gusto ko talaga rin malaman, kay dating Senate President Juan Ponce Enrile, yung sino ba talaga ang pumatay kay Benigno. Although marami na tayong nalaman, pero mas maganda talaga na magagaling sa kanya. For sure, alam niya yan, mga kababayan. At, syempre, sinishare niya din kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo si Pangulong Marcos Jr.,
Oh. Kahit sabihin mo ito nag-aklas dati ito sa kanyang ama, pero si Pangulong Marcos Jr. guys, magaling at nagpapatawad siya ng tao. Talagang malapit din sa kanya si si dating Juan Ponce Enrile. Siyempre, lumaki si Pangulong Marcos Jr., nakasama din yan. Yung dating senator na yan. At nakikita niya ang paglaki ni Pangulong Marcos Jr. that time. Hanggang ngayon, biro mo yun until now, nasa gabinete niya pa talaga. Nagtatrabaho. O, di ba? Pero, believe ka rin sa kanyang memorya. Napaka guys, detalyado yung memorya niya. Biro mo, 100 years old. Sabi ng iba, medyo may nakakalimot yung iba. Pero siya, memoryado niya lahat. Ang galing talaga. Tapos, itong edad niya pa, naku, alam niyo, very blessed itong taong ito. Hindi natin makakalimutan ito. Although, mayroon siyang, kumbaga, tinalikuran niya, ang dating Pangulong Marcos Sr. Pero ganun pa man, mga kababayan, talagang hanga ka rin. Nagiging sundalo ito. Nakikipaglaban sa World War. Sa panahon ng mga Hapon, di ba? Ang galing talaga. Ngayon ko lang talaga napagtanto ng husto. Nagaling sa kanyang bunganga na talagang ito si Benigno Aquino, no? Talagang isa sa mga salot sa lipunan pala talaga. Tapos nung namatay, si dating Pangulong Marcos Sr. pinagbintangan, di ka naloka. Sabi ko nga, kung gusto niyang patayin yan, dapat pinatay niya yan noong nakakulong pa siya ng 7 taon. At saka isa pa, hindi niya na dapat pinadala sa Amerika para ipagamot itong dating ama ni Chris Aquino. Kasi mabait ang dating Pangulong Marcos Sr. Daming nagsabi kaya. Parang si Pangulong Marcos Jr. din, ang bait. Ang galing din na gumawa ng istoryahe itong mga kalaban niya dati. Biro mo, napaniwala yung mga ibang kapwa nating mga Pilipino. Pero time will come. Lalabas din ang katotohanan. Yun nga, lumalabas na. 'Di ba? Kaya marami nang gising ngayon. Kasi kaya nasabi ko, marami nang lumabas ang katotohanan at marami nang gising. Dito pa lang sa pagtakbo ni Pangulong Marcos Jr. ng pagkapangulo last 2022 landslide Kaya nasabi kong nagising na ang mga taong bayan at nalaman nila ang buong katotohanan. 'Di ba? Yan ang katotohanan. So nakaka-shocking yung mga sinasabi ni dating Juan Ponce Enrile. Ang galing. Hanga ako sa kanyang memorya, guys. Talo pa ako. May pagkaulyanin pa naman din ako minsan, pero siya, Jesus, memoryado niya lahat. Talagang matalino ito. Na ako doon, guys, sa sinabi niya yung paano pinag-aralan. Siya pala ang inatasan. Pinag-aralan niya itong martial law. Grabe pala ang talino dito ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Biro mo yun. Pinag-aralan niya. Siya pala ang talagang may pakana niyan. O, diba? Wow, grabe. Hindi ako makapaniwala sa mga nire-rebel niya. Tama po yung mga binasa ko pala tungkol kay Benigno Aquino. Na talagang balak niya talagang gusto niya talaga maging presidente. Siya. Wala naging. Kaya siguro hindi na talaga pinahintulot ng Panginoon 'yun. Tsaka isa pa, 'yun na siguro ang paraan para siya ay kitilin o sino man, although alam ng iba. 'Di ba? Kasi dati, sabi kasi ni dating yung sundalo na si Sergeant Martinez na nakakulong, tinuro niya si Danding Kuwangko ang mastermind.
Kasi kung ibibintang mo yan kay Pangulong Marcos Sr., malabo mangyari. Yung dispersal nga ng mga nagrarally, ayaw niyang gusto niya i-dispersal lang at sabuyan ng tubig. Ayaw niyang kung ba sasaktan na yung mga nagrarally. O, di ba? Tapos kikitil pa ng buhay? I don't think so. Kung totoo man yun, nako, minsan magtataka ka na lang. Oo nga naman, Bakit? Kung talagang concerned sila kay dating Senator Benigno Aquino, itong mag-ina na ito, si Coret at si Panot, dapat inimbestigahan na nila para malalaman ang katotohanan. Yun lang, doon ka lang talaga na magugulat, guys, kung bakit nangyari yun. Hindi talaga nila inimbestiga kahit kailan.